So, tinanong natin sa mga kasamahan natin sa Facebook page kung magandang investment ba ang sasakyan. At ito ang kanilang mga sagot. So, please feel free to join in kung magandang investment nga ba ang sasakyan. Yes. Bago tayo pumunta sa mga sagot nila, Edwin, ikaw nga, magandang investment nga ba ang sasakyan? Ako hindi ko nga siya tinitingnan as investment in the first place. Okay. Pasensya. Pero ako po, sa akin, ang sasakyan talaga ay parang it's more for convenience to move from one point to the other. Yan talaga siya para sa akin. So therefore, hindi ko siya tinitingnan na ito ay later on, kikita ako sa kanya. Kasi that's the definition of investment. Unless gamitin mo siyang for business. Kasi may mga nag-grab, ganyan, no, sa mga Transportify, ganyan. No. So po pwede in that regard. So tingnan natin ang mga kasagutan ng mga kasamahan natin. So sabi ni Joe, Seth, okay, di need pag-usapan yan. It's a liabilities, di ba? Wow. Pag bumili ka ng sasakyan, 1, labas pera mo sa pagbili. 2, labas pera mo sa rehistro yearly. 3, labas pera mo sa maintenance at change oil. 4, labas pera mo sa gas kada takbo. 5, labas pera mo sa gulong every 5 years. 6, depreciate ng sasakyan mo after 3 years. And in 10 years, no value na sa kanila. So, hindi mo na siya investment kasi never siya tumaas ang value. Kapalit ng mga yan, comfort. Yun lang. Talagang taray naman ni Joseph, pinag-uutan ni Joseph. Pantas na pantas itong si Joseph. No? I couldn't agree with him more. No? At least, very clear yung sa kanya. Kaya napakaganda ng iyong sagot, no, Joseph. Ito naman ang sagot ni Adeling. A brand new car declines in value the very moment it's driven out of the car lot to your garage. Wow! At totoo yan, ha? At ang galing ng grammar, ni Adeling. Mukhang learned. Alam mo na, matatalino ang mga followers natin, convincers. Ayan. Okay. Si Jet, anong sabi ni Jet? Ang sabi ni Jet na for the field, it's an investment on health. Ito naman, ibang perspective. Correct. It's not wise to use public transport these days and expose ourselves to the virus. Health is wealth. Kaya nga, maganda pinagagalingan niya. I agree naman ako dyan. Pero pwede naman na mag-bike. Wala ka rin kasabay doon. Mas mura yun. Hindi naman niya sinabing kotse. Sakyan niya, di ba? Sa bagay. Okay. Si Ken Maralit, considered to be an investment in the context of the time saved, convenience for one to maximize on more productive things that will soon generate profit. Yun yung konsepto na sinasabi ko sa iyo dati, di ba? Na yung sa akin ay, kesa sa mapagod ako at magko-commute, tapos isang meeting lang ako in a day, mga ganyan, I would be more productive kung Kaya nga kumuha din ng driver para comfortable sa likod. You can call, you can do some work. So may point din siya, no? In that regard. Pero it's still in the context of may business ka. Yes. Ayan. At ginagamit mo for productive purposes. Ayun. Sabi ni Shi Erua, maybe kung sa business mo gagamitin, ito pinag-usapan natin kanina lang, no? Pero kung job forms lang naman, hindi. Lalo kung hulugan pati. Kaya ako meron lang tricycle at motorcycle, but soon, L300 na for business purposes. Ayan, So ito po yung mga sagot naman ninyo, Sabi ni Beth, for me, no. Sabi rin ni Ariel, no. Sabi ni Judy, car is more of a necessity, not as an investment. Okay? Nope, sabi ni Loretta. No, si Noemi, no din, unless maging asset yung sasakyan. Well, asset naman talaga siya. Unless gawin mong productive asset, pang-business. Si Melanie, true, habang tumatagal, bumababa ang value. Si Dexy, sa Japan, sir, needs po yan. Especially kapag may anak at need mag-work. Mahal po kasi ang transportation. Pero di ba mura yung doon? At napaka-efficient ng transportation public sector, no? Po in Japan. Ako parang mas depende siguro ako. Tokyo at yung titignan natin. Kasi malaki naman. Baka sa probinsya yan, Si Janice, depende po sa gamit ng sasakyan, no? Kung ginagamit for family or pinanghahanap buhay. Sabi ni Ariel, no, for convenience. At sabi rin ni Noemi, no, unless it becomes your asset that produces money. Galing na. Talagang mga matatalino nga. Correct. At saka nakakatuwa, iba't ibang perspective. Yung pinanggagalingan. At wala namang tama. Actually, lahat ng sinasabi nila ay may point. May point. Ayun. Pero sa totoo lang,
ito po yung mga dahilan, no, how our car can keep us poor, okay? At ito po ay marami dito nabanggit na ni Joseph. Okay? Sabi niya ay ang isa dito ay mataas talaga ang depreciation, interest on the car loan kapag kumuha tayo ng car loan. Huwag kakalimutan yung high repair and maintenance cost, lalo na kung yan ay magiging casa-maintained. Correct, no. Usually tayo sa casa pa naman. Hindi, saka pagbago kasi ang kotse mo at kunyari ay unang kotse mo, talagang inaalagaan mo siya. Kasi parang ginagawang baby. At saka ang laki niya. Kasi kapag after 5 years na kinakasa mo pa, ang expensive. Parang sobrang ano na siya, hindi makatarungan, no? Ayun. Tapos, mataas din ng gasolina, ha? At saka crudo for that matter. Pati ang parking cost, naku ako lalo na itong ilang araw na pupunta-punta ko sa kung saan-saan, laging may parking po yan, ano? 50 pesos, kung minsan in a whole day 200, ang laki ng. At syempre, ito ay non-productive asset kung hindi mo nga gagamitin in productive purposes. Kaya nga, triple whammy siya. Ang bilis mag-depreciate, ang taas ng car loan, wala ka pang kinikita, di ba? Kaya it really keeps us poor in that regard, no? Meron ding insurance pa yan na kailangan mo. At malaki din yan. Oo, at ang kinukuha natin parati ay comprehensive, hindi lang yung third-party liability. Kasi ikaw na yung nandun eh. Saka lalo ngayon, syempre, yung mga acts of God, kailangan nakasama yan na rider. At malaki din yan. Naalala ko nung Ondoy, di ba? Nagamit natin yon kasi nga, ang kinuha namin ay my acts of God. Ayan. Tapos car washing and detailing, yan parate, ano? Ang isa sa mga, ano din, no? Come to think of it, nag-washing ka na ba ng sasakyan natin? I think once pa. Ako talaga, no. Parang banding namin ni Papa one time, okay. Turtle wax kami. Yeah. Anyway, so thanks for watching. Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Syempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito. Subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.